Akala nila e-bike, pero nung subukan nilang karerahin, 150cc pala. Nag-trending ano nakaraan itong Kymco $150. Silipin natin ngayong araw. Tara! Arguably, netizens, ito nga daw ang pinakamaliit ng 150cc ngayon. Noong nakaraan ay bidlag na natin yung specs and features niya. Ngayon, pinadala siya sa atin ni Kymco para masubukan personally. At nagulat ako sa ilan sa mga napansin ko noong masubukan ko na siyang i-test drive at nagamit ko siya for about 2 weeks. Una sa napansin ko, netizens, is yung kanyang looks. Very lingunin talaga sa kalsada kasi nga akala ng iba e-bike pero nagugulat sila. May tunog siya. So, motorcycle pala siya at 150cc pa. Iisipin ng iba, para 110cc lang to or baka lower pa kasi parang tsura niya yung mga choppy dati. Pero 150cc, so hindi ka din mabibitin sa torque and acceleration. Now, when I test drive it, surprisingly, netizens, ang pinaka nagustuhan ko dito is yung kanyang suspension. Napakaganda ng suspension niya sa pag-take ng bumpy roads kahit na may humps. Hindi ka matatagtag at saka hindi masakit sa lower back. Yun yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. And then meron din siya tinatawag na flip tech na kung saan pwede mong itayo yung pinaka-upuan ng inyong back ride para maging sandalan mo. Tapos, yung kanya metal base doon ay pwede nyo pong lagyan or kargahan ng gamit na perfect maging companion kung gagamitin nyo siya pang deliver. So, it creatively switches between carrying people to carrying goods. Up to 40 kilograms yung max load nito, netizens. Isa rin sa correction ko dun sa last vlog natin, akala ko built-in na yung kanyang mga crash guard. Pero, this is an accessory pala. Yung pinadala sa atin ay mabibilin yung mga accessories sa Kymco mismo. So, ito yung accessorized version na niya. Pinakita lang ni Kymco yung potential kung sakali man nakakabitan nyo siya na accessory. Kagaya nun, meron na din built-in na bracket. Ganda rin ng bracket ni Kymco na sinama doon. And then yung mga crash guard niya is hindi pa rin pala built-in. So it's something na bibilin mo pa rin as an accessory kung gusto mo nung looks na nakikita nyo dito sa pinahiram sa akin. Ganda nga naman, di ba? Maganda rin na mismong doon sa Kymco makakabili ka na ng mga accessories sa to. Hindi ka na magbabaka sakali ng mga aftermarket na hindi mo rin sure yung quality. At least ito, kay Kymco ka mismo makakabili. Sa mga favorite ko dyan, bukod dun sa bracket na pwede nyo kabitan ng top box. At kung gusto nyo ng top box, lalagay ko dyan sa comment section yung ating hybrid top box. Naka-sale tayo ngayon. Nagustuhan ko rin yung kanyang cellphone holder kasi kakaiba to. Ngayon lang ako nakita ng ganong cellphone holder. Napaka-easy lang ikabit ng phone doon at napaka-easy lang din tanggalin. Isa pa rin sa napansin ko nung pinatest drive na sa akin to is syempre nung maimaneho ko siya ng gabi. Yung kanyang dual LED headlights, netizens, sa parang oval shape na dalawa doon sa front that serves as daytime running light na rin at saka yung turn signals niya na napaka-unique din ng placement at saka ng itsura. Yung color combination nga na to, sinasabi doon sa comment section, kamukha doon ni Squidward eh. Pero, nung makita ko yung buga ng ilaw niya sa gabi, napakalakas. Incomparable doon sa mga iba pang na-test drive natin na unit, especially sa ganitong displacement or kahit yung smaller displacement pa, buong-buo yung bato ng ilaw niya at napaka-clear ng vision ko sa gabi. Hindi ko na halos kailangan magpakabit ng mga mini driving light. Perfect sa malabo ang mata. Pero syempre, dahil nga sa kanya napakababang seat height na 745mm. Ito yung isa sa mga motorsiklo na proud ako at nakapag flat-footed ako. So 5'4" in height kasi ako and mas mahaba yung upper body ko kaysa sa lower body ko. So mas short yung legs ko, so bihira lang talaga makasakay sa mga motorsiklo na nakakapag flat foot ako. Nakakatuwang experience para sa mga short riders yung ganitong seat height na motorsiklo. Hindi ka tatama rin imaneho or dalhin kahit bibili ka lang sa malapit. Talagang madali lang siyang i-park, madali lang siyang imaneho, napakaganda ng maneuverability niya. Plus, dagdag mo pa yung kanyang naked na handlebar na nagparagid lalo nung looks niya. So, meron din po siyang step-through na footboard or gulay board kung tawagin natin at makakapaglagay din po kayo ng gamit sa kanya. At napansin ko nga doon sa kanyang pinaka-bulsa, netizens, ay may milk tea logo kung saan lalagyan pala to ng milk tea. So, siguro targeted market nito is yung mga Gen Z natin or mas mga bata pa. Kasi, mahilig nga naman tayo, di ba, mag-coffee, mag-milk tea. So, meron siyang lalagyan doon sa unahan na pinaka-bulsa niya na talagang kasya nga naman yung milk tea nung tinesting natin. Nakakatawa tong feature na to kasi may logo talaga to pag sinilip mo eh. So, specific, lalagyan talaga yan ng milk tea at ng iba pang beverages, di ba? Para, syempre, ano pa rin, Instagrammable kahit saan pumunta, di ba? And also, meron din siyang charging port dun sa unahan na napaka easy i-access. Cable lang ang kakailanganin mo. USB ready na siya. Makakapag-charge ka na ng smartphone mo. Panalo, no? Tapos, yung kanyang pinaka-digital na meter panel, netizens, ay interactive yung digital display nito. So, ito yung para
siyang ngumingiti, kumikindat kapag ka turn on mo yung motorcycle mo. So, yun nga, para sa younger market na target niya. We also have a large front disc na merong 226mm na size. So, bali disc brake ang front brake niya and drum brake naman sa likod. Isa pa sa mga napansin ko that you will be for sure interested is kamusta nga naman ba imaneho. So, it gives the power. Hindi mo siya masasabi na talagang sumasabay doon sa mga 150cc na mas mataas pa. Kagaya na halimbawa, yung mga namamayagpag dyan ngayon, mga NMAX, mga PCX, hindi siya maikukumpara sa mga yon. Kasi kahit 150cc siya, ang makina niya is single overhead cam, 4-stroke single cylinder, pero 2 valves pa lang po siya. Kinagandahan naman doon is mas matipid po siya sa gasolina compared doon sa mga ibang 150cc pataas sa kategory niya. Pero yun nga lang, when it comes to power, kita din naman sa build and quality niya, sa build and size niya, na hindi naman to yung tipong talagang bumubulusok yung takbo for this displacement, diba? Ganun pa man, less maintenance to kasi air-cooled po siya, matipid pa rin sa gasolina kasi fuel injected na. It can still produce a maximum power of 8.5 kilowatts at 7,000 RPM and a max torque of 12.8 Newton meters at 5,500 RPM. So that's decent pero hindi yung mapapawaw ka. Pero pa rin siya iwan naman, iwan ulo factor kapag pinol twist mo yung throttle. Pero yun nga, hindi siya yung tipong malakas na malakas talaga. So ito yung isa sa mga napansin ko sa mga Kymco kapag tinetest drive ko sila ni Rices. Napakalakas ng engine brake nila. Ito yung tipong kapag ka sinoli mo na yung throttle, parang kusang pumapreno yung motorsiklo mo na usually na experience lang natin engine brake sa mga manual transmission. Pero si Kymco, napakalakas ng engine brake niya. So, it will give impression dun sa mga hindi pa gaano marunong sa motorsiklo na akala mo is parang nagdadragging or pinipigilan ka umarangkada. Pero that's actually engine brake. It can be a good thing, it can be a bad thing. Kasi kung minsan gusto mo pa na humarurot, pero kapag ka sinoli mo na, papapa-engine brake ka na. It can be a good thing kasi nakakatulong na rin yun sa braking natin. Especially, hindi pa nga po siya ABS. So, okay lang din sa akin yung engine brake na yon. Pero sa mga hindi masyado marami pang natetest drive ng motorsiklo, it can be bothering somehow. Para sa akin lang yun. I highly recommend to test drive it yourself para makapag-feedback din kayo. Napakagaan lang po ng motorsiklo na to, 125 kilograms. Yun nga, isa nga siya sa arguably pinakamalit 150cc motorcycle with an overall dimension of 1,935 by 720 by 1,065 millimeters. So sa storage naman sa compartment, sinubukan ko yung ating half face na Evo helmet. Unfortunately, hindi ito nagkasya. Pero ayon dito ay it can hold a 3/4 helmet. So may mga helmet na kakasya dito. Siguro yung mga pang classic. So meron naman siyang I think na mga hooks. Pwede natin dun isabit yung ating helmets kung papasok tayo sa establishments para hindi kaagad-agad manakaw or makuha. So ayon kay Kymco Nedicess, ito po ay merong high strength, lightweight frame na naka double layer steel tube structure para syempre masiguro din natin na matibay yung pinaka-chassis ng motorsiklo natin at makakasabay talaga, very durable at just in case, wag naman sana kung merong mga crash na mangyari ay hindi siya basta-basta na yuyupi na parang lata. Ang mga other colors niya, Nedicess, meron silang white, black na gold yung combination. Yung white parang orange yung combination niya. So ito nire-review natin is yung kanilang green. So parang bronze naman or tanso yung combination niya. Napakaganda. Doon naman sa unahan, kung mapapansin niyo, mayroon din siya pinaka-bracket. Pwede mo rin yan lagyan ng, like say for example, bola, tapos lalagyan nila ng net or extra helmet. Pwede mo siyang ilagay dun sa front. Tapos may hook din tayo sa unahan na pwede mong pagsabitan ng water bottle or ano pa mang pinamili mo. Let's say plastic of groceries, pwede mo din ilagay dun sa unahan. At napansin ko rin na nasa unahan po yung kanyang pinaka-fuel tank. Galing, no? Wala siya sa ilalim ng upuan, nasa unahan na siya. So, hindi man siya yung nauna sa ganun, pero nakakatuwa pa rin makita ng mga ganyang motorcycle. Dati ko yung nakita sa Gravis. Meron talaga mga kakaibang lalagyan ng fuel. Pagdating naman doon sa tapakan ng angkas, Nedicess, ito yung napakadali lang buksan. Kasi press mo lang siya, bubukas na siya. So kapag kaya babalik mo, ganun din, press mo lang din, babalik na siya into place. So madali lang magbukas ng step ng pillion ride natin kung gusto mo maging gentleman, pagbubuksan mo sila. Speaking of fuel tank, Nedicess, napakalaki po ng fuel tank capacity niya na 8 liters. Para sa ganitong size, 8 liters, grabe, layo na mararating mo bago ka magpagasolina ulit. Pwede din po to sa mga bundukan, sa mga mahilig dyan mag-motocamp, diba? Ito yung mga magagandang dalhin. We have a tire size of 90
may 90 R12 sa unahan and 190 R10 naman sa likuran. Both are tubeless tires na matibay na, pero kung sakali man napupudpud nyo yan at papalitan nyo, I highly recommend to use Zeneos tires o kaya naman ay Beast tires. Yan yung proven and tested ko na pagdating sa traction kahit na ngayon na tag-ulan na at saka pang matagalan bago mapudpud. So na-master ni Beast tires yan. Kaya siya yung marirecommend ko na magandang ipalit dito sa Kymco $150 kapag napudpud na yung tires nyo. So ang tanong, magkano nga ba to si Kymco netizens? Ito po ngayon ay nagkakahalaga ng 127,800 pesos. Para sa inyo, sulit ba siya sa presyo niya, netizens? Ayon sa mga iba natin netizens, ay matagal na rin daw ito sa ibang bansa at marami na rin daw gumagamit nito sa kanila. At ngayon ay dinala na nga natin dito sa Pilipinas. Nakakatuwa dahil nagdagdag sila ng another option for us na Filipino riders sa pagpipilian, especially sa mga lady rider, short riders, para may options tayo kung anong motorcycle yung babagay para sa ating sitwasyon. Diba? Ano pa kayo mga ibang motorsiklo or sasakyan na gusto nyo i-review natin next vlog, netizens? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool, ride safe always.